sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa bansang Vietnam para sa kanyang state visit. Hataw Balita. Pangulong Marcos naniniwalang posibleng epekto ng fentanyl kung bakit nakapagsalita ng mga paratang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita. Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi niya nakausap ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte hinggil sa resignation call nito kay PBBM. Hataw Balita. Commission on Elections o COMELEC sinuspinde ang lahat ng proceedings o proseso kaugnay ng panukalang People's Initiative. Hataw Balita. Mga kumpanya ng langis ipatutupad na ang big-time oil price hike ngayong araw. Hataw Balita. At pambato ng Pilipinas na si Michelle Arceo itinanghal na second runner-up ng 32nd edition ng Reina Hispano-Americana. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Dumating na sa bansang Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang First Lady kahapon, January 29, para sa kanyang 2-day state visit. Masiglang tinanggap ang Pangulo at ang kanyang delegasyon ng mga opisyal ng Vietnam. Ilang kasunduan ang inaasahang malalagdaan kabilang na ang ukol sa maritime cooperation ng dalawang bansa. Pakinggan po natin ang ilang bahagi ng naging departure speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge, and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. Una sa mga dinalaw ni Pangulong Marcos ang Bean Group Company, ang pinakamalaking pribadong kumpanya sa Vietnam na may market capitalization na umaabot ng 21.1 bilyong dolyar noong Abril 2023 sa pamamagitan ng kanilang subsidiary na Beanfast. Ang Beanfast na kilalang player sa industriya ng automotive ay may malalaking plano na magbenta at maglunsad ng kanilang mga electric vehicles sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang business model na may mga dealership. Matapos ang negosasyon sa Bean Group Company, nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos at ang Philippine delegation na makipagtagpo sa ating mga kababayan sa Vietnam. Hataw Balita. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay PBBM, maaaring ang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng mga paratang ang dating Pangulo ay dahil sa epekto ng fentanyl. Tinanong naman ng media ang Pangulo kung siya ba ay gumagamit ng iligal na droga na gaya ng pinaparatang sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya kalagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. I won't even dignify myself. Hataw Balita. Itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA
na nasa kanilang drug watch list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nakita niyo noon sa listahan ng drug personalities ng PIDEA si PBBM. Ayon kay PIDEA spokesperson Derek Carion, hindi kailanman napasamang Pangulo sa kanilang drug watch list. Dagdag pa nito, simula noong i-activate ang kanilang National Drug Information System noong July 30, 2002, ay hindi lumutang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi pa nito na maging noong panahon ng Administrasyong Duterte ay wala din umano ito sa tinatawag nilang Interagency Drug Information Database. Tiniyak naman ng PIDEA na kahit na nasa ilalim sila ng Office of the President, ay patutupad nila ang rule of law. Pakinggan natin ang pahayag ni PIDEA spokesperson Derek Carion. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote, when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romualdez Marcos was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Ayon naman sa PNP, wala rin daw nakitang listahan na sangkot sa illegal na droga si PBBM. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Hataw Balita. Nagsalita at nagpahayag ng buong suporta ang mga mambabata sa House of Representatives kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng pambabatikos mula sa pamilyang Duterte. Pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang House Resolution Number 1557 na inilabas matapos na ipagtanggol ni Speaker Martin Romualdez ang pinsan laban sa dating Presidenteng Rodrigo Duterte at anak nitong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Hamon nito patunayan ang mga aligasyon laban sa Pangulo at maglabas ng ebidensya sa mga akusasyon ng mag-ama. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa aking mahal na President Ferdinand Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na magiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Nagsalita rin ang ilang lider sa Kamara sa panawagang pagbaba sa pwesto ni PBBM. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni House Deputy Speaker David
JJ Suarez at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. I think it's totally uncalled for. In the past 2 years, we have seen the performance of President Bongbong Marcos. We have seen how he has managed the economy coming from the pandemic. We have to respect the office of the President, di ba? Tsaka, nagtataka po kami bakit pinaparesign si President BBM. Wala po tayong basihan. Hataw Balita. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya nakausap ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Hinggil ito sa panawagan ng alkalde na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero marahil anya ay nag-ugat ang mga naging pahayag ni Baste sa hindi nararapat na pagtrato sa kanya ng ilang kaalyado ng Pangulo. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, sinabi ng Vice Presidente na hindi siya pinanghihinaan ng loob. Mananatili niya siyang kalihim ng Department of Education o DepEd, maliban na lang kung ang presidente na mismo ang mag-alis sa kanya sa pwesto. Hataw Balita. Sinuspinde ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng proceedings o proseso kaugnay ng panukalang People's Initiative. Paliwanag ng komisyon dahil ito sa nakita nilang kulang at hindi malinaw sa umiiral na panuntunan na nasa COMELEC Resolution Number 10650 na inilabas noong 2020 kung kailan hindi pa si Attorney George Erwin Garcia ang chairman ng COMELEC. Dapat nila itong repasuhin, ayusin at dagdagan. Isa sa halimbawa ni Garcia ay ang withdrawal o pagbawi ng pirma ay wala naman sa guidelines. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. The Commission en banc, by a unanimous decision, decided to suspend any and all proceedings concerning the People's Initiative. Sa ating palagay, may mga bagay po doon na kulang at wala doon sa ating pong guidelines. Katulad halimbawa yung rules sa mga withdrawal, yung rules sa mga opposition, yung rules sa mga notice, na sa bandang huli, kailangan po ito upang maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa interpretasyon ng mga provision ng ating rules. Pagka pinagpatuloy namin ang rules, pagkatapos may problema, may kulang, lalo kaming kakasuhan. That's the dereliction of duty. This is an exercise of due diligence on the part of the COMELEC and Bank. Na nakita namin ang magiging problema, marapat lang na ito ay atin munang ihinto. Ang pagsuspinde sa lahat ng proceedings kaugnay ng People's Initiative ay indefinite o hanggang mayroon na silang kumpletong rules na ilalabas. May panel na bubuuin ng COMELEC na babalangkas sa rules para sa People's Initiative. Ang mga naisumite ng signature sheets sa COMELEC ay nasa ilalim na ito ng kanilang pangangalaga. Handa naman umano ang COMELEC na harapin kung may magkukwestiyon sa kanilang ginawang aksyon. Sana po ay huwag makonsider na pinapanigan namin ang isang grupo as against sa another group. Kasi po ito naman pong ginagawa ng komisyon sa bandang huli kasi, alam nyo, ina-anticipate na namin. Pag dumating ang tamang panahon, masisisi ang COMELEC. Sana inayos nyo na yung una pa yan. Hataw Balita. Samantala, isiniwalat ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na binigyang diin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikiusap umano ito sa mga patuloy na nagsusulong sa People's Initiative na itigil na ang pagtulak dito. Kasunod ito ng isinagawang pulong ni Zubiri kasama ang Pangulo, si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon January 29. Iginit-an niya ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang protektahan ang pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ang pagkilala sa pagbabantay o checks and balances sa legislatura. Kabilang anya sa kakausapin ng Pangulo ang kanyang pinsan ni si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista na walang patid pa rin ang pagsuporta sa People's Initiative. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop
this dreaded PI, or their version of the People's Initiative. In his words, it is getting out of hand. He said he will be talking to the Speaker and to all those involved. Alam naman niya na maraming congressmen ay tumutulong dito sa initiative na to. And hindi po sila nagsisinungaling. Like Congressman Salceda, si Don Gonzales was saying na they're actively participating, they were monitoring. So we all know that there were congressmen involved in this. So I hope that they will listen to the President's instructions. I hope they will listen to the President's appeal to stop all this kasi na nagkakagulo na. Hataw Balita. Oy, bad news po para sa ating mga motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang malakihang oil price hike ngayong araw ng Martes, January 30. Base po sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay magkakaroon ng 2 piso at 80 sentimos na pagtaas sa kada litro nito. Habang aabot naman sa 45 sentimos ang posibleng price increase sa bawat litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy o DOE na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay pagtaas sa oil demand ng Estados Unidos at India. Ikinokonsidera pa rin dahilan ng mataas na presyo sa world market ang umiinit na tensyon sa may Red Sea na nakakaapekto sa supply. Dahil sa naturang gulo, nagdudulot ito ng delay sa delivery kung saan iniwasan ng mga commercial na vessel na dumaan sa Red Sea. Mayroon ding epekto ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Hataw Balita. Ang close quarter battle training ang isinagawa para sa mga tauhan ng Coast Guard District Southern Tagalog. Layo ng naturang aktibidad na maihanda ang grupo sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at upang mapangalagaan na rin ang kargatang sakop ng Pilipinas lalo na sa bahagi ng Southern Tagalog. Target din itong mas mapaigting ang kanilang kakayahan, mapabuti ang kabuuang seguridad at upang maiwasan ang mga posibleng dumating na mga panganib. Inaasahan na sa pamamagitan ng close quarter battle training, mas mapapabuti pa at mas magiging maayos ang koordinasyon ng mga tauhan nito, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan katulad ng mga operasyon kung saan kritikal ang pagtutulungan. Hataw Balita. Itinanghal na second runner-up ng 32nd edisyon ng Reina Hispano-Americana ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Arceo. Bago itinanghal na second runner-up, nakapasok si Arceo sa top 6 finalist. Samantala, kinoronahan naman bilang 2023 Reina Hispano-America si Maricielo Gamara ng Peru. First runner-up si Miss Brazil, third runner-up si Miss Curaçao, habang fourth runner-up naman si Miss Colombia. Taong 2017 ang masungkit ni Winwin Marquez ng Pilipinas ang unang korona para sa Reina Hispano-America. Nagpaabot naman ng pagbati kay Michelle Arceo ang Miss Grand Philippines at iba pang mga taga-suporta sa kanyang pagiging runner-up winner sa pageant. Hataw Balita. Nagkaisang Members Church of God International Youth, Philippine National Police at local government ng Rizal sa pangangalaga sa kalikasan. Nitong Biyernes, magkatuwang na nagsagawa ng tree planting activity sa Teresa, Rizal bilang bahagi ng mga hakbang para makatulong sa mga problema sa pagbaha. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita. Isa lamang ang sitio Abuyod sa Teresa, Rizal sa mga lugar sa bansa na may mga flood-prone areas o binabaha tuwing umuulan. Kaya naman para maiwasan ang mga pagbaha sa lugar, tuloy-tuloy ang mga proyekto ng lokal na pamahalaan katuwang ang iba pang volunteer. Kasi dito sa lugar natin, ito pong kinatatayuan natin ay sitio Abuyod na kung saan po ay prone siya sa flooding. So yung focus ng activity ng mga tree planting natin in partnership with Menro is at bahagi siya ng prevention mitigation program natin sa DRRMO. Dito talaga namin isinasagawa.
Nagkaisa ang lokal na pamahalaan ng Teresa Rizal, Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Police Office, Boy Scout of the Philippines, at Members Church of God International Youth sa pagsasagawa ng tree planting sa lugar. Mahigit 300 fruit-bearing trees ang sama-samang itinanim ng mga volunteers ng MCGI kasama ang PNP at LGU ng Teresa Rizal. Hindi alintana ng mga ito ang pagod mula sa mahabang biyahe. Makabahagi lamang sa mabuting advokasya ng MCGI na makatulong sa kapwa na sumasalamin sa pag-ibig at mabuting kalooban na kanilang natutunan. Ilan sa mga itinanim na punong kahoy ay guyabano, santol, langka, kakao at marang. Kasama rin sa nagtanim ang GMK host na si Tini Balanon na nagtanim naman ng rambutan. Ayon kay Daw na Yanong ng Teresa Rizal MDRRMO, para matiyak na mabubuhay at lalaki ang mga puno, may regular na magdidilig at magme-maintain ng mga itinanim na puno. Malaking tulong aniya ang pakikiisa ng iba't ibang grupo sa pamahalaan sa pagmamalasakit sa ating kalikasan. Sa inisyatibo ng MCGI, ipinaramdam nila sa LGU na may kasama po kayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ayon naman kay Police Colonel Felipe Maragon, ang Provincial Director ng Rizal PNP, ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran ay nakatutulong rin sa maayos na pag-iisip ng mamamayan. This is a very good initiative by the Members Church of God International at yung MCGI Youth. It is very timely. Actually, kami naman sa PNP ay kasama po sa pangangalaga ng kalikasan dahil yung isa po sa core values namin yung makakalikasan. No, so aside from enforcing the law and preventing crimes, ay katuwang po ang Philippine National Police sa pangangalaga sa ating mga kalikasan. Kung may mga paglabag po sa kalikasan, sa batas sa kalikasan, ay kami po ay nakahanda na i-enforce yung mga batas para lang mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Kasi pag maayos ang ating kapaligiran, at sigurado ako maayos din yung pag-iisip ng ating mga kababayan at maiwasan natin yung krimen na mangyayari. Hindi alintana ng bawat volunteers ang pagod at hirap dahil masaya ang bawat isa sa kanila na makabahagi sa tree planting activity. Sa sobrang excited ko, halos di na ako nakatulog. 1 hour na lang. So, mga 4 AM kasi nandito na kami para tumulong sa pagpe-prepare ng mga ng mga bagay-bagay, yung mga seedlings na nakuha namin, syempre. At yun, nung nagtatanim na kami at masaya sa pakiramdam kasi kumbaga naisa sa katuparan namin yung pagtulong sa kapwa. Paggising nga po sa umaga, nanalangin po muna sa Diyos, naganda na po ako para dito, gawain na ito. Mga 3 pa lang gising na po ako. Para paggising, mas excited, masigla. Mga kabataan po na hindi nakasama, sana po sa sunod loobin, makasama na po kayo. Masaya po dito, maganda. Hindi po ako nakakaramdam ng pagod. Sa saya, nakapaglingkod sa Diyos. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakiisa ang MCGI sa tree planting activities ng pamahalaan. Regular itong isinasagawa at katunayan, noong October 10, 2010, isang nationwide tree planting ang isinagawa ng MCGI. Isa sa mga tinaniman ay ang bulubunduking bahagi ng Tanay Rizal, kung saan nagtanim ng libo-libong mahogany seedlings. Kahit malayo at bulubundukin ay ilang taon itong binabalik-balikan ng MCGI Youth Volunteers para diligan, tanggalan ng mga damo at palitan kung may namatay na tanim. Muli itong binalikan ng grupo at bumungad ang mistulang gubat ng mga itinanim na mahogany sa dating kalbo na bahagi ng bundok. Napapakinabangan na ito ng mga hayop sa lugar at hindi maikakailang malaking tulong na sa paghigop ng tubig ulan at pagbibigay ng sariwang hangin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita.
Oras, alas 5:31 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Panibagong engkwentro na naman ang naitala sa pagitan ng 23rd Infantry Battalion at ng New People's Army o NPA na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang miyembro ng teroristang grupo sa bayan ng Buena Vista, Agusan del Norte kahapon, January 29. Ayon sa 23rd IB, kinilala ang mga nasawi na sina alias Kasikas, isa umanong political instructor, at si Perlan Sugalong, habang mayroon ding nahuli na kinilalang si Romeo Maestrado Mica Palo na pawang kabilang sa NPA Sub-Regional Centro de Gravidad Sagay. January 16 ang unang nakasagupan ng 23rd IB ang nasabing grupo kung saan dalawang nasawi sa panig ng NPA at nasundan ito nitong January 24. Dahil sa panibagong engkwentro kahapon, mas pinaigting pa ng militar ang isinasagawang hot pursuit operation sa lugar. Sa tatlong magkakasunod na engkwentro, 4 na ang nasawing NPA. 3 sa mga ito ang nahuli habang 2 naman ang sumuko sa mga otoridad. Hataw Balita. Nasawi ang isang tauhan ng Philippine National Police habang nasugatan naman ang kasama nitong pulis matapos masagasaan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Silang, Cavite. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 2:40 ng madaling araw noong Linggo, January 28, makikita sa kuha ng closed circuit television o CCTV na nagsasagawa ng checkpoint ng 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion sa bahagi ng Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Tubuan, Silang, Cavite. Ngunit makikita sa video ang isang itim na pickup galing Tagaytay City patungong Silang, Cavite na sumagasa sa 2 pulis na nasa checkpoint dahilan upang tumilapon ang mga ito sa kalsada. Makikita rin sa video na natakbuhan ng ibang pulis upang tumulong sa 2 nilang kasamahan. Nakilala ang mga nasagasaang pulis sa sina Patrolman John Carl Deliola at Patrolman Adrian Atienza na nagtamo ng multiple physical injuries. Naisugod pa sa ospital ang 2 pulis, ngunit bandang alas 6:11 ng umaga ay nasawi si Patrolman Deliola. Naaresta naman ang driver ng pickup na kinilalang si alias RB na umano'y nakainom ng alak nang mangyari ang insidente. Maharap naman ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, damage to property at paglabag sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Nagpahatid naman ng pakikiramay ang Police Regional Office 4A at nangako na magbibigay ng tulong sa pamilya ng nasawing pulis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Muling nakaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa o landslide ang ilang lugar sa probinsya ng Davao Oriental dulot ng walang tigil na pag-ulan kahapon, January 29. Kabilang sa mga ito ang barangay Mahanub sa bayan ng Baganga kung saan umabot hanggang bewang ang tubig baha. Ang barangay poblasyon sa bayan ng Boston nakaranas din ng ankle deep flooding. Naitala naman ang pagguho ng lupa sa barangay Simulao. Sa probinsya ng Davao de Oro, partikular na sa bayan ng Mawab, isang bahagi ng kalsada sa barangay Sawangan ang kinordon dahil sa soil erosion. Bunsod ito, hindi na ligtas daanan ng nasabing kalsada para sa malalaking sasakyan at may mga mabibigat na karga. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, ang pinsala ay mula pa sa shear line na naranasan sa lalawigan noong January 16. Hataw Balita. Abot na sa mahigit 60 pamilya sa Bislig City, Surigao del Sur ang nananatili ngayon sa mga evacuation center matapos ang mabilis na pag-akyat ng tubig baha dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan dulot ng shear line. Sa ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR-RMO ng Bislig, wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa isinagawang rescue operation sa nasabing lugar, partikular sa Barangay Tabon at Mangagoy. Bagyang na umanong bumaba ang level ng tubig baha, subalit maigi pa rin maging alerto lalo na sa mga residente malapit sa coastal areas dahil sa posible pa rin umano itong tumaas kapag nag-high tide na sa lugar. Nag-abiso naman ang Philippine Coast Guard na kung maaari ay iwasan munang pumalaot ang mga mangingisda at malilit na sasakyang pangdagat sa Surigao del Norte at asahan umano ang malalakas na alon. Hataw Balita.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon at Visayas kung saan dala pa rin ito yung malamig na panahon, lalong-lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga mahihinang pagulan or pagambon na dulot nga ng amihan. Samantala, dito naman sa labas ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na low pressure area or LPA at nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo at pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit yung trough or extension nito ay nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at magiging mataas yung tsansa ng mga mahihinang pagulan or pagambon dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, dulot yan ng amihan. Samantala, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay patuloy nga magiging generally fair weather condition yung ating mararanasan. Malamig na panahon pa rin yung mararanasan natin lalong-lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga mahihinang pagulan or pagambon na dulot ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 19 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa mga bahagi ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar maging sa Leyte, ay makakaranas din tayo ng mataas na tsansa ng mga mahihinang pagulan or pagambon na dulot pa rin ng amihan. Samantala, dito sa bahagi ng Palawan, Western Visayas at Central Visayas ay patuloy din magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at meron din tayong mga posibilidad pa rin ng mga isolated na mga mahihinang pagulan or pagambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 23 to 29 degrees Celsius at sa Cebu naman ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Southern Leyte, maging sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon ay magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng trough ng low pressure area. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad o sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay meron tayong mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa bahagi ng Davao ay mula 24 to 28 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa northern coast ng Camarines Norte, eastern coast ng Albay, sa northern at eastern coast ng Sorsogon, maging sa northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, maging sa bahagi din ng Dinagat Island, Surigao del Norte kasama na ang Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur maging sa eastern coast ng Davao Oriental kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog mamayang 5:54 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, ilang mga mag-aaral sa bayan ng Lumban sa lalawigan ng Laguna ang sumuporta at nakisa sa pagdiriwang ng Zero Waste Month ngayong buwan ng Enero. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Nagpakita ng pakikiisa ang mga estudyante sa isang paaralan sa bayan ng Lumban sa Laguna sa pagdiriwang ng bansa sa Zero Waste Month tuwing January. Layo ng naturang aktibidad na maipagpatuloy ang advokasya ng local government unit bilang kabahagi ng nasabing selebrasyon. Ipinagdiriwang sa bansa ang Zero Waste Month bilang pagpapaalaala sa halaga ng pangangalaga sa ating kalikasan sa pamamagitan ng pagsesegregate ng mga basura at iba't ibang paraan para mabawasan
kaligtasan ang itinatapong bagay o kagamitan. Ikinatuwa ng punong guro na si Ginang Irma Sanchez ang pagkakataon na naibigay sa kanilang paaralan para makabahagi sa nasabing advokasya. Ngayon po is lalo nang ipupursige na magmumula sa school po ang aming zero waste, simpleng paglesa ng paggamit ng papel, gamitin yung mga papel na nasa likod na scratch paper. Then from here po, may influence din po yung mga schools, school community and the respective communities because ang aming pong mga estudyante ay nanggaling po sa iba-ibang bayan ng Laguna. Binibigyang din naman ng lokal na pamahalaan ang malaking pakinabang ng nasabing advokasya sa kapaligiran kung magtutulong-tulong ang mga mamamayan ng Lumban sa pangangalaga sa kalikasan. Sa panahon po ngayon, alam natin na dumadami na talaga ang climate change, ang mga problemang panlipunan at pangkalikasan. Kaya panawagan natin sa mga kababayan natin na tayo ay magsama-sama, makiisa upang solusyonan ang problemang pangkalikasan. Patuloy nating i-advocate ang Zero Waste Management Policy at tayo sa mga sarili natin ay mag-impose ng disiplina pagdating sa mga kalat at kung anumang basura. Ito ay para sa isang friendly environment at healthy and balanced ecology. Kalinsabay ng nasabing aktibidad, bumisita rin si Miss Earth 2023 Liana Marie Aduana sa bayan ng Lumban bilang pagpapakita ng suporta sa Zero Waste Month. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcus Doria, humahataw! Hataw Balita. Personal na binisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet nitong Biyernes, January 26. Ininspeksyon ng bagong kalihim ng agrikultura ang iba't ibang seksyon at pasilidad sa Baptisi para alamin at suriin ang mga operasyon ng itinuturing na pinakamalaking pasilidad sa kalakalan ng gulay sa bansa. Layo ng kanyang pagbisita na tingnan ang sitwasyon ng industriya ng gulay sa lalawigan ng Benguet at rehiyon ng Cordillera. Naglaan din ng panahon ang kalihim para makipagkita at makipag-usap sa mga stakeholder ng industriya ng agrikultura sa Benguet at mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang buying rescue program ng Department of Agriculture Nueva Vizcaya upang matulungan ang mga vegetable farmers sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Ayon sa report ng DA, umabot na sa 1.4 million pesos ang halaga ng naibentang produktong gulay ng mga magsasaka tulad ng repolyo, wombok, spices at iba pang highland vegetables. Binigyang diin ni Agriculture OIC Regional Executive Director Rosemary Aquino na naisagawa ang naturang programa dahil sa suporta, tulong at pagtangkilik ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kooperatiba, kawani at farmers cooperative sa lambak ng Cagayan. Ayon pa kay Aquino, layo ng buying rescue program na maibenta ang mga produktong gulay ng mga magsasaka sa iba't ibang market outlet. Sa pamamagitan anya ng BRP, maiwasan ang pagkasira ng mga produktong gulay ng mga magsasaka dahil sa pagdagsa nito sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal sa bayan ng Bambang. Hataw Balita. Mas mataas na kita ang naghihintay sa mga magsasaka ng kawayan sa lalawigan ng Abra sa pagbubukas ng Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa University of Abra Main Campus sa bayan ng Lagangilang. Maaring makatulong sa komunidad ang pasilidad na ito na mula sa Philippine Textile Research Institute na iprosesong hilaw na kawayan upang maging hibla na maaring ibenta sa halagang 250 pesos kada kilo. Nagsusumikap ang University of Abra at ang PTRI sa pagkuha ng makinang umiikot para sa pasilidad upang makagawa ng sarili nitong sinulid. Kabilang sa mga umaasa na magsasaka ng kawayan sa naturang mga oportunidad ay mula sa Dolores, Abra. Hataw Balita. Kinakampanya ngayon ng local government unit ng Teresa ang pagpapalakas sa puwersa ng mga barangay official pagdating sa pagsagip ng buhay. Si Jolitz Matangat, humahataw.
Hataw Balita. Kaalaman sa pagsagip ng buhay ang kampanya ng local government unit ng Teresa sa lalawigan ng Rizal. Dahil sa araw-araw ng buhay ng tao ay wala namang kasiguraduhan kung kailan mangyayari ang isang aksidente. Tulad na lamang sa ilang barangay sa Teresa na madalas na nakakapagtala mga aksidente sa kanilang national road kung saan ibang mga barangay ang madalas na nakakita o nauuna sa lugar. Marami sa mga opisyal ng barangay ang hindi nila alam kung ano dapat gawin. Mas dagdag kaalaman ma'am sa akin ma'am kasi madalas pong aksidente sa amin sa lugar namin sa Aduas ma'am. Nakikita ko po ma'am yung mga banggaan ng motor, tricycle. At dahil isa si Maylene Castro sa mga dumaan sa basic first aid training noong January 25 ay meron ng umano siyang lakas ng loob para makapagsagip ng buhay. Ano ma'am, masaya ma'am ako kasi mas makakatulong pa po ako sa komunidad namin, sa barangay po namin, o kahit hindi po sa barangay namin. Kung may madaanan man po ako, makakatulong po ako ng mas maganda. Ayon naman kay Teresa Head MDRRMO officers daw na yanong pagpapalakas ng puwersa mula sa barangay level ang kanilang kampanya para maging mas marami ang puwersa nila na makapagtutulungan sa anumang sakuna na posibleng tumama sa kanilang bayan. Palakasin yung mga nasa laylayan at kasama doon yung ating mga barangay na palakasin sila sa pamamagitan ng mga trainings na ikinakandak natin para pagdating ng kahit anong masakuna man na tumama dito sa Teresa is ano na sila, handa. Dagdag pa ni Yanong na pangunahin din sa kanilang mga priority na maturuan ang mga municipal employee. Umuulit-ulit tayo doon sa basic na yung mga bagong empleyado natin, ang target po natin ay bago matapos ang first and second quarter po ng 2024, 100% ng mga empleyado sa barangay ay matrained natin pagdating sa DRRM, even doon sa disaster preparedness na tinatawag natin. Paalala naman ni Down sa mga residente na samantalin anya ang mga ganitong mga training na libre upang mas lalong lumago ang kaalaman pagdating sa pagre-rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Mula rito sa Rizal, Jolitz Patangat, humahataw. Matagumpay na naabot ng Members Church of God International o MCGI at UNTB ang mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, nebulizer at tungkod sa lalawigan ng Masbate. Kaugnay nito, niligdaan naman ng MCGI, UNTB, Philippine National Police at Philippine Red Cross ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na pagdilingkod sa mga Masbateño sa Masbate City. Si Jerry Galicia, humahataw. Binigyan na nakatuparan ng Members Church of God International o MCGI ang hiling ng mga pulis na nangangailangan ng wheelchair, tungkod at nebulizer sa Masbate. Ang anak na pulis ng senior citizen na si Aling Delma Ramos hindi makalakad dahil sa isang insidente na nangyari sa gitna ng pagtupad ng tungkulin. Tinamaan ng bala ng baril ang kanang tuhod ng kanyang anak habang rumoresponde sa isang krimen ng nakaraang taon. Kwento ni Aling Delma, ang anak lamang niya ang inaasahan sa kanilang pamilya, kaya hindi sila makabili ng kailangang wheelchair. Para sa anak ko po na pulis, na disgrasya po sa trabaho niya. Dito natamaan ng bala sa may tuhod. Tapos hindi po siya makalakad. Kaya kailangan niya ng wheelchair. Kasi po hindi siya makalakad. Pag nakatayo siya, alala yung misis niya, isang paalang anak katukod. Kaya kailangan niya ng wheelchair. Malaki pong pasasalamat ko sa kanila. Dahil po binigyan siya ng libreng wheelchair. Ang 5 taong gulang na anak naman ni Police Corporal Quincy Garcia,
hirap sa paghinga kapag sinusumpong ng sakit nitong pneumonia. Bilang isang single mother, nahihirapan ang kanyang kalooban sa tuwing dinadala pa sa ospital ang anak para lang makagamit ng nebulizer. Pneumonia po, pabalik-balik po siya sa ospital. Si acute bronchitis, na kailang na po siya, admit. Last na na-admit po siya, sir, is 4 years old. Na-admit po siya. Tas nung 2 years old siya, thrice po siya na-admit sa hospital in a year. Mahirap po kasi tulad po sa akin, single mother po ako. Wala po dito yung pamilya ko. Tapos panalig na lang po sa Panginoon na anuhon po yung anak ko. Nagpapasalamat po ako sa programa pong ito kasi nabigyan po kami tulad nito ng nebulizer na magagamit po para sa ng anak ko po. Ambina naman ni Police Chief Master Sergeant Roy Capiling, matagal ng tungkod na kahoy ang gamit dahil sa hirap sa paglalakad. Yung binan ko po kasi hindi na masyadong nakakalakad. Yung ginagamit niyang tungkod is kahoy. So nung nalaman ko na may binibigay po yung itong organisasyon nito, nakiusap ako na sana mabigyan din ako. Mahirap po kasi minsan walang hawakan eh. Yung kamay niya nagkakalyo na eh. Sa organisasyon po ng MCGI, thank you po. Sana magtagal at dumami pa. At saka marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Ilan lamang sila sa mga naging benepisyaryo ng 10 wheelchair, 10 nebulizer, 10 tungkod na libreng pinamahagi ng MCGI. Kakaiba talaga ito. Kasi imbis na yung community, parang sila yung naunang tinulungan. And the rationale is that siguro talagang dapat muna mauna yung ating kapulisan kasi nangangailangan din naman sila. Kaya katulad ngayon, itong activity na yon na binigay ng MCGI at saka ng UNTV, especially yung mga relative nila ay merong nararamdamang mga sakit. So nagkaroon ng pagbibigay ng mga wheelchair, ng tungkod, ng nebulizer, at iba pa. So maraming salamat. Samantala, nilagdaan naman ng MCGI, UNTV, PNP at Philippine Red Cross Masbate ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malawak na serbisyo sa mga Masbateño. Kaalinsabay nito ang pagbibigay ng libreng dugo ng mga miyembro ng MCGI at mga kawani ng PNP sa mass bloodletting activity. Ang kaibahan ng pagkakaroon natin ng partnership sa Philippine Red Cross at MCGI kasi po nakikita po talaga natin na yung pagdodonate ay hindi lang siya dahil sa inutos, kundi dahil ito'y bukal sa loob ng kalooban ng bawat miyembro na ang pagbibigay ng dugo ay isang pagpapatunay ng kanilang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. So, love talaga po. So, ramdam na ramdam mo siya sa MCGI at sa UNTV. Sa pagtutulungan ng MCGI, UNTV, PNP at PRC Masbate, inaasahang lalawak pa ang paglilingkod sa ating mga kababayang mahirap sa isla ng Masbate. Sa ngalan po ng MCGI, ng UNTV, at sa panguna po ng aming Kuya Daniel Razon at sa kapatirang kumakatawan dito, ang mga kapatid natin sa MCGI, kami po ay narito sa isang layon at sa isang adhikain. Ang tayo po ay makibahagi at kilalanin ang inyong malaking pagtitiwala at pagpapahalaga sa aming maliit na magagawa. We never promise to you the moon and the stars, pero pangako po namin sa inyo na ipinangangako namin sa iyo naman yung nangako din naman ng aming sinasampalatayanan, ang Diyos na may likha ng ating mga buhay, na siyang may sabi na mangilag tayo sa pag-ibig lang sa salapi, magkasa tayo sa ating mga tinatangkilik, at siya ang nagsabi, hindi ko kayo papagkukulangin, ni hindi ko kayo pababayaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko,
ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Oy, happy birthday kay Manong Jerry Galicia at happy second Sabbath anniversary kay Sis Heda Mertalia. At shoutout na rin kay Brad Jassy Mertalia at Brad Conrado Boy Masungsong. At day 2 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-30 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.